mga chong, and welcome po dito sa ating channel ulit. At welcome back ulit. At sana po ay kayo ay nakatutok ngayon dito sa ating channel. Okay? Anyway, tayo po ay may reaction ulit. At I'm pretty sure alam nyo na kung ano ang aking i-react. That's right. At sad to say, no? Alam naman natin na laman ngayon sa social media ang video na nagpakalat ito, at ito raw ay nanggagaling sa Los Angeles, no? May iba naman tinatawag na Los Angeles. So kaya yun ang ating pag-usapan. Okay? All right, before we start talking, gusto ko munang batiin ang ating OFW, mga chong. Kamusta kayo di? Yep. Sa mga OFW, kamusta po kayo diyan ngayon? And I'm pretty sure na medyo masama rin ang inyong mood. At nabalitaan nyo rin siguro o kung ano ang inilabas nila last Monday. Wait, kahapon lang yun. Well, dito sa US, kahapon. So, hindi na tayo mag-aalo pa. Tama? Pero bago lahat, kayo po ay bayani. Hindi dahil sa remittances, kundi sa inyong pagsasakripisyo. Okay? Kaya mga OFW, saludo tayo lagi sa inyo. Okay? Alright, let's talk. Okay. Well, alam naman natin, no? I think that was Sunday nung pinakita nila yung expose na video tungkol po sa ating Pangulo ng Pilipinas. And really sad because, well, actually sa akin, no? In my, yung pagkakalam ko sa akin, sa kanya, ay marami na rin talaga kami nababalitaan tungkol sa anak ng dating presidente na gumagamit nga ng pinagbabawal ng gamot. And I don't know, pero marami pa rin sa ating mga troll, no? Yung mga troll, yung mga utak piso ay hanggang ngayon ginagawa nila ng paraan. At syempre, yung mga kasama naman ni Budol, ni President Bongbong ay gagawa sila ng paraan. Nakakatawa pa nga sila dahil nagpe-press conference agad sila, no? So parang talagang I don't know, it's really very defensive, no? And the thing here is I was watching the Maisog rally sa LA, sa Los Angeles. And nung ipinakita po yung video na yon ay meron silang ginagawang activities. And naaalala ko rin po, no? At natural, nasa YouTube na yan eh. Kahit i-rewind nyo na lang na itong si Mama Harlika, wala siyang binanggit na pangalan. Hindi ko kinakapian dito si Mama Harlika. Although talagang isa siya sa dahilan kung bakit nalaman natin kung ano talaga ang tunay na kulay ng mga Marcos, no? Hindi lahat, no? At yung sa Malacanang lang, di ba? Pero ibig ko sabihin, it's really sad. No? And alam mo naman natin na pati ang ating Vice President dito ay nagugulat. Well, actually, 2 years na siyang ginugulat, no? Pero ngayon lang yata siya nag-decide na to be on her own. Which is kaya naman, wala problema. 32 million plus pa yan, dumarating pa, dumadami. Kaya wala problema yan. But anyway, let's continue our talking, no? Let's go to the other page. Yeah. Okay. All right, let's talk about President Marcos. Di ba? Ay, hindi pala yan. Sorry. Masyadong advance. Anyway, alam naman natin na in-expose na nila ang video kung saan ang ating pong Pangulo ng Pilipinas is unfortunately ay hindi magandang tignan. Actually, hindi lang sa Pilipinas nang pinakita yan. Buong mundo. Alam na. Kaya nga yung mga OFW, siyempre, yan naman pagdating sa mga off nila o pahinga nila, talagang social media agad at tinitingnan yan, no? At kung hindi social media ay Netflix, no? Kung hindi naman Netflix ay Hulu, no? Kung wala ka naman sa US, Netflix pa rin, no? Or YouTube, Facebook, Twitter, di ba? Kaya nung pinakita yan, mga chong, maraming mga nagsasabi na ito raw po ay fake, no? Ito raw ay isang fake. Yeah. Pero yung isang adyang sekretary niya na kumagsalita ay alam niyo, hindi ako naniniwala na iyan ang ating Pangulo. Yun yung parang feeling niya lagi siya nasa movie o nasa drama. But anyway, malalaman nyo naman yan at mapapanood nyo po yan sa SMNI. Thank you, SMNI, di ba? At sila po ay hanggang ngayon matibay. Yan ang tunay na network. Hindi bayad, no? Bayad sila sa pagmamahal. At malamang bayad sila sa utang na loob. Oh. Anyway, ganun talaga. At ika nga sa Pilipinas ngayon, well, hindi naman siguro basta na sa Pilipinas, but again, unfortunately, pagdating sa mga utang na loob, hindi na yata uso sa first family ang mga pinagsamahan, di ba? Alright, anyway, tuloy natin. Masakit, nakakalungkot, at ito pong si Mr. President ay talagang ipinakita nila ang video kung saan siya po ay sumisinghot. Hindi ho yan. No? At
label ko lang yan, di ba? But anyway, ipakita po natin at ito nga ay nasa social media na ay kung saan siya ay sumisinghot on the video, picture lang. And come to think of it, ang ating pong mga secretaries ng ating budol administration ay talagang pinagtatanggol siya. At yung isa nga, itong si Kolokoy, no? Sino ba to? Well, anyway, mamaya na po. Pero papakita ko muna sa inyo yung video na talagang it's really sad. No, it's really sad. Yan po. No? Anybody? Again, And may nagsabi sa akin yan, siguro yung mga panahon niya, kabataan niya. And balita ko, ano siya rito, nasa politics na siya rito nung time na yan. Eh. So, ang nakakalungkot. Kaya kita mo, diba? Actually, hindi pa nga siya hasla sa pagsisinghot, pero ilang taon na siyang sumisinghot. No? So, siguro wala lang siyang gamit, kaya ganyan ang ginagawa niya. Mabilisan ika nga. And come to think of it, sino man kukuha ng video niyan? Eh di syempre mga kakilala niya rin. Kasi ang balita, mga VIP lang daw nakakapasok dyan eh. Kung matitingnan nyo, nasa kortina. Hindi natin alam kung nagtago siya sa likod ng kortina or some. And ang daming question eh, bakit kinuha na siya ng video? No? Although alam naman natin na siya ay kilala rin dahil siya po ay, I guess that time yata senator siya or governor. I'm not sure. No? Kasi sabi 2012 daw. So, maraming mga troll at saka mga utak piso, mga Ensaymada vloggers, ang sinasabi na, hindi naman yan si Marcos eh, hindi naman yan eh. Alam mo, nakakatawa po sa mga sekretary ni Marcos. Wala namang sinasabi na tawag dito, wala namang sinasabi na si Marcos yun. Pero syempre, nag-react agad ho sila. And come to think of it, ay hindi natin talaga matatanggap na ang isa po nating leader ng ating bansa ay gumagamit. No? Hindi po siya, teka sandali, ano ba to? Hindi po siya, ano tawag dito? Hindi natin matanggap pala na siya po ay ganyan. No? I really don't care kung sabihin na ba ibang tao na ito ay fake or ito ay AI. Di ba? Sabi AI daw. Or pinalitan ng muka or something. So, dito pa lang, kung talagang, alam nyo kasi kung in-expose ang isang tao, wag na natin, sabihin natin ito, si Budol nga in-expose, they have the resources kung paano nila gagawin at kung paano nila ipatutunayan. Kasi sa ngayon, ang technology ngayon, malalaman mo naman kung ang video is edited and fake. Diba? Siyempre, totoo naman. May katwiran naman din yung iba nagsasabi na baka pinalitan ng mukha. Kasi may mga apps ng ganyan eh. Diba? Ako nga yung mukha ko, pwede ko palitan ng mukha ni Superman eh. Diba? Pero ibig sabihin, may mga professional tayo na pwedeng gumawa niyan. Kasi alam niyo mga tiyang dahil, alam mo tawag dito, sa dami na po ng technology ngayon, no, hindi naman po natin masasabi na imposible nilang hindi magawa, hindi po ba? Kaya ang akin lang naman po ay di pa-authenticate nila kung talagang ano sila, yung bang parang ano ba tawag dito? Parang ipa-check nilang mabuti. May NBI. Sabi nila may cybercrime. So parang yun na lang gawin nila, no? And then kung hindi pa sila kontento, pwede nilang ipa-check sa ibang bansa, yung mas may high-tech o mas may talagang mas advanced ang technology nila, di ba? Pero ang nangyayari po ngayon, gano'n nag-deny. Oh, it's okay. I mean, anong tawag dito? Pag nag-deny ka naman, syempre, you have the benefits of the doubt, di ba? Pero sa video na yan, talagang makikita nyo na siya po ay talagang gumagamit. And come to think of it, hindi lalabago yan eh, no? Kasi ang problema dito ay yung mga utak piso, utak biya, troll ng bayan, at saka yung mga bayad, no? Ay sinasabi na wala namang video. Wala namang video, kasi sinungalingan yan, sinungaling ka, mahalin ka, asa ng video, pakita mo! Diba? Sa Twitter pa nga lang eh, sinasabi nila sa mga tweet, kung matatandaan nyo, siguro mga 4 months or 6 months ago, nung sinabi ni Maharlika na merong video, pero ayaw maniwala ng mga troll ng bayan. So nung pinakita na yan, o di ayan ang nangyari. O, di ba? Ngayon pinakita na, sabi, fake yan, fake, AI, di ba? Kaya it's really sad, no? At ang ating pong Pangulo ay gumagamit. Sa akin talaga, he's a user. Wala na akong pakialam kung ano sabihin ng mga troll, kung ano sabihin nila, pero it's really unfortunate na meron tayong leader na ganyan. And come to think of it, anong mangyayari ngayon diyan? Makita yan, ako man ang leader ng isang bansa. And I wanna makipag-partner like sa Pilipinas. Oh. Kung malalaman kung addict yung presidente, sasabihin ko, teka muna, why would I do this? Why would I deal with this guy? Diba? Paano yan kung may mangyayari hindi maganda? Paano yan kung desisyon niya hindi talaga 100% because he's bangag? Diba? So,
it's really hard, no? Sa mga taong matitino, yan ang sasabihin. Of course, sasabihin nila, oh, discrimination yan. Saan ka naman nakakita, nagda-drugs discrimination, di ba? Ang bihirang buhay to. Kaya naman itong isang ugok na to, alam nyo, hindi ako naniniwala na yan ay, matagal na marami kami pinagsamaan ni President Marcos. Come on, man, dati kang dilawan pambihira ka, oh. Kahit yung tatay mo, dilawan din yan dati. Oh, tapos sabihin mo, matagal marami pinagsamaan yan, pambihira. Balita ako, gumingiwi ka rin, di ba? Tapos sa'yo, pacheck ka rin, di ba? At syempre, itong isa, syempre, ito naman, magtatapang-tapangan, hindi totoo yan. Kaya kami tatawag ng specialista para ipacheck yan. Tama, you do it. Di ba? Anyway, itong sinabi ni Gibo, ang Defense Secretary of the Mouth, di ba? May nagpakita po sa akin, kanina lang, ng isang video na di umano'y maisog na convention sa Los Angeles, California, kung saan nagpalabas po sila ng isang video na ang gusto po Talaga sinabing maisog sa Los Angeles, California. Sir, sana sinabi nyo pati address para sure ball na, di ba? Pagtira kayo. No? nilang palabasin, ito po ay video ng ating Pangulo na may ginagawang hindi ka nais-nais. Pero, kitang-kita po dito sa video na hindi po yan ang ating Pangulo. Peke po ang ginawa nila na video at obvious po na ito ay gawa-gawaan lamang. Ngayon, maliwanag na po sa akin, mga kababayan, na meron po talagang matinding plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Nag-umpisa po ito sa mga fake na mga news tungkol po sa Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense. Tapos nagprogreso po ito sa di umano'y walkout na hindi naman po nangyari. Do you think totoo yung sinasabi nito si Gibo na hindi raw nag-walkout ang general? Alam nyo, it's really funny pag nalaman ito ng general na nag-walkout. Kung yung general na yun o kung sino man yung mga ibang sumunod sa kanya nag-walkout. Kasi balitang-balita rin yan kahit dito sa US. Balitang-balita na nag-walkout nga yung general at nagsunuran daw yung iba. No? Wala sigurong video o kung may video man, baka tinago or something. Pero nasa general na yan o nasa isang sumunod sa general kung ito ay totoo o hindi. Siguro sa ngayon, hindi niya muna ginagawa yun o sinasabi. Alam mo na, syempre ang boss nila ngayon si Bangag. Baka madali siya. Pero siguro nung time na yun, nabuisit na lang. Tingnan nyo nga yung pagbumukha niya si Teodoro. Parang akala mo I don't know. Tapos po ngayon, na curiously po, araw po ng SONA, naglabas po sila ng peking video. Anong gusto mo? Birthday mo? O sa Christmas? Alam mo ba, Mr. Gibo, kung sa Christmas yan, ang sakit lalo niyan. Alam mo kung bakit? Pasko. Malalaman nila yung presidente, adik. Oh. Kaya okay lang yan. Ano ba naman yung SONA? Holiday ba yung SONA? Oh. Wala bang pasok yung mga tao? Oh. Diba? Okay lang yan. Masyado ka namang sensitive. At sa Amerika pa. Bakit po sa Amerika? Yan po siguro ay parte ng plano nila upang sila... Kaya sa Amerika, dahil mas mabilis ang internet. Diba? Kasi yan, once na nirelease mo sa Amerika, sa buong mundo, ang bilis niyan. Baka pag sa Pilipinas nag-release, baka mag-buffer pa, parang yung amo mo, mga ganun, o ngumungingo di talagang yari, at least ito, Amerika, dire-diretso, problema na lang ng Pilipinas. Pagdating dyan, i-filter na lang, di ba? Pambihira itong, na po ay hindi masubject sa jurisdiction ng Philippine authorities. Oo, tama ka do. Diyan tayo bilipay na lang. Tama ka dyan, Gibo. Hindi mo pwedeng gawin yun. Ngayon, the thing is, tama rin naman. No? Kung illegal ang ginawa, pwede mo kausapin dito sa US. Ang tanong, di ba? Ang tanong, kung papansinin ng US. Siguro kung magbabayad kayo, total, marami naman kayong pera, pinaghahati-hatian nyo ang pera ng bayan na hindi mo pera yan, go for it. Dahil yun nga sabi ni Mama Harlika go for it. Kasi lalong madidig yan pagka ginawa yan. At isa pa, do you think yung mga tao na to na naglabas ng video, i-edit nila to just to hurt BBM? Come on, man. Hindi naman tanga siguro yung nag-release nito kung hindi totoo. Siyempre matatakot din yung nag-release nito kung hindi totoo, kung fake to, kung pinatong lang yung mukha or what. Di ba? That's right. Kaya sa ganun pong pangyayari, hindi ka na makapagsalita kasi hindi mo na alam sasabihin mo, di ba? Kami po ay nananawagan sa authorities po sa Estados Unidos na imbestigahan po itong insidente na ito upang ang mga malisyosong nasa likod nito ay maharap sa hustisya. Ba't ka mananawagan sa US? You are ano ba yan? Sorry po mga. You are Department of National Defense ng Pilipinas. Kuno. Di ba? You can coordinate in the US. Di ba besties naman yung presidente sa ngayon, ang presidente mo at ang presidente namin dito. Yun nga lang, bad for you dahil tagilid na ang besties mo. Di ba? So, why don't you coordinate with them? Di ba? Marami kayong pera. Maraming pera ang Pinoy.
kaya niyong ubusin yan, di ba? Kaya, go for it. Kasi I'm pretty sure, nung nag-release ng video nito, hindi niya gagawin yan kung alam niyang fake. Maniwala kayo, hindi niya isusugal yan. Yun, nawala na pala si Gibo! Yan. Anyway, itong dalawang to, ang nakakatawa sa kanila, no? Sinabi agad nila, lalo na to si Abalos, ay sa tenga, no? Sa tenga nila, inano, yung kung sino ba itong taong to, at saka si President BBM. Hindi niya alam na pareho lang tao yan. Diba? So, ang makakapagsabi lang talaga niyan is yung mga professional. Kasi si Abalos talagang, hindi ako naniniwala na siya yan. Hindi niya magagawa yan. Diba? Hindi niya magagawa. Diba? Ipaano nyo na nga lang sa professional. Cybercrime, do you have it? Then go for it. Diba? Kaya sana nga naman, tama rin naman si Mama Harlika, no, nung pinapanood ko siya kanina, ay sinabi niya na, tira kayo ng tira, hindi nyo po muna verify kung totoo yung video o hindi. Tama nga naman. Kaya, eto, pakinggan natin yung quick na sagot ni Mama Harlika. Kaya nga, dapat bago kayo nag-deny, nagpa-authenticate muna kayo. Sabi ko nga sa inyo, ganun ba? Titignan mo lang, ay, AI to. Meron akong ginagamit na, nakita niyo yung, yung sumasigaw-sayaw ng mga AI app? 'Di ba? Yung mga na, 'di ba? May mga ganon. Yun ay AI, pero ito AI. Pero ito lang po mga kababayan ang gusto kong sabihin sa inyo. Bago ko po nilabas ito, pina-authenticate. Yun! Ngayon, asan yung authentication? Bakit ko bibigay sa kanila? Kayo maghirap. Oo nga naman. Dami-daming pera nyo kukunin nyo kay Mama Harlika abonado na nga yan si Mama Harlika magpa-authenticate. Oh, diba? Do you think Mama Harlika will do that? Although alam natin galit na galit siya sa Budol family, no? Na walang utang na loob, no? Ultimo yung Duterte, no? Duterte. Ultimo yung Duterte na talagang tumulong sa kanila para umangat ang kanilang popularity, 'di ba? Pero ngayon ang mga utak biya, utak piso sinasabi, hindi si Duterte din ang kaya nanalo si BBM. Sino? 'Di ba? Oh my gosh. Tapusin natin. 'Di ba? Nasa inyo ang burden of proof. Yep. Hindi lahat kayo dyan ng mga ngagva. I-authenticate ninyo. Di ba magagaling kayo? O na magkaalaman tayo. Sabi ko nga, willing ako, kutakin ako ng Amerika bukas eh. Oh, o mamaya. At gusto ko mailagay yung pangalan ko sa dyaryo lahat. Siyempre, sa lahat ng susikat mainstream. Na si Maharlika, may isang Maharlika na naglabas ng video. Yun. Palakpakan po natin si Ma'am Maharlika. Alam niyo mga chong, pag nilabas yan, pagka nilagay nila yung pangalan ni Ma'am Maharlika, yan ang version ni Snowden, di ba? Yung sa Amerika, di ba, si Snowden tumakas nagpunta ng Russia, di ba? Si Ma'am Maharlika, hindi siya tumakas, pero sikat siya. Yan ang parang Snowden, ika nga. Another version of Snowden dahil in-expose niya yung katotohanan. Yun. Kaya palakpakan natin ulit si Ma'am Maharlika. Ako rin po mga chong, no, kay De Guzman TV show sa YouTube, De Guzman TV, thank you at pinakita nyo kung saan tumitingin kung yung video ay fake or not. Ginawa ko rin yun, tinignan ko lang si De Guzman. Ano ba yun? Joseph De Guzman ba yun? Nakalimutan ko lang. Sorry, bossing. Anyway, sa kanya ko nakuha to, ni-research ko to. And eto, tinignan ko rin. Tinig ko lang, no? Kahit kayo mga chong, pwede nyo gawin niya kung gusto nyo. Yan. Yan po yung deepware, no? Fake videos. Ayan. No, tingnan natin. Not deep fake detected. Yan, inano ko pa, inedit ko pa yung mukha niya sa iPad. Pinalinaw ko pa yung mukha niya, parang pinaliwanag ko pa. Lalabas yata diyan. Pinaliwanag ko yan, ang liwanag ko, talagang binwrite ko. Inedit ko talaga yung video, ako yung nag-edit. Naka-edit na yan sa akin, inilagay ko diyan para malaman ko kung madidetect kung fake o hindi. Na-edit na yan ha. Pero syempre, may mga number yan, di ba? May mga code siguro kung alam na hindi. Going once. Ayan, dinidetect yung mukha niya. Going twice. Okay? Go. Meron yan, deepware mga chong kung gusto nyo puntahan. Tingnan nyo rin. At i-share nyo rin nang malaman nila na hindi fake to. Wala. Total, nananakot sila. Wala. See? Okay, gone. Okay. Di ba? And then after that, ayan ang result ko, no? Kung nakikita nyo, no deep fake detected, no deep fake detected, no deep fake. No? Ayaw nyo pa? Ito, papakita ko pa sa inyo. Di ba? Gusto nyo, palakihin pa natin. Pwede pong palakihin to. Palalakihin pa natin yan kung gusto nyo. Nakalagay dyan dito sa likod ko. No deep fake detected. 2% lang. No deep fake. Kung fake tong software na to, demanda nyo na rin. I-demanda nyo na tong software, deepware. Do you think magbebenta ng mga software lang yan kung peke yan? Di ba? So, yun lang po mga chong. Yan.
Alam niyo mga chok, it's really sad to say. For me, I believe na gumagamit ang Pangulo ng Pilipinas. And hindi lang naman yan talaga po. Hindi na bago po yan. Matagal na, ilang taon na po yan. Bata pa po ako. I think I was just in college or high school. Nababalitaan na namin na anak ni Marcos gumagamit talaga. Hindi lang namin alam kung sino. Pero, kasi kami taga Makati noon, at kami naman mga tropa noon, tambay din kami sa Makati Avenue. I'm not sure kung malapit sa Rockwell yan. Pero nakita namin siya dyan. Bata pa siya noon, mataba pa si Marcos noon. Pero syempre kami, wala naman kami pakialam, no? Ang mga tao noon, sanay na, no? Nakikita lang, Marcos, may mga artista, yun nga, si Maricel Soriano dyan din. So, ang ibig ko sabihin po mga chong, hindi na po bago yung issue sa kanya na gumagamit siya. Isa na rin po ang Pidea Lake. Pidea Lake. Ano ba yan? Diba? Pambihira. Pidea Lake. Diba? Isa na rin po yan pero tinigil. Hindi itinuloy. Pero naniniwala si Senator Bato de la Rosa na talagang genuine yung papel. Diba? Siyempre, maraming ang kumokontra lalo na sa administration. Of course, natural lang yan. Ipagtatanggol mo ang bossing mo. Dahil pag nawala yung bossing mo, tanggal ka rin. So you have to do everything. Like si Abalos, si Gibo, they're gonna do everything to protect that. Kasi nga, hindi sila Pilipino, baka Pilipino. It's just for themselves. Diba? Think about it. Kung ang leader mo, halimbawa si Abalos, kahit imposibleng maprinsipyo yan. Sabihin natin maprinsipyo siya. Kunyari lang, let's go to the other side of the world. Diba? At nalaman niyang adik ang boss niya. As a Secretary of DILG, kausapin niya yung boss niya. Sir, nadali kayo dito sa camera. Ang gagawin ko muna, sir, ipapa-authenticated ko muna. No? At pag totoo po ito, sir, I think you need to have a drug test. Bilang leader po ng ating bansa, kailangan kayo ang mag-isang example sa Pilipino na no to drugs. Diba? Tapos gaganyo si Abel. Yun ang ibig sabihin, maprinsipyo. Sir, I cannot listen to you anymore kasi addict ka. You need to step down. Diba? Bigay nyo na yung power kay Vice President Sara Duterte. At kayo naman, sir, balik na lang kayo sa Ilocos. Tumakbo na lang kayo ng governor, congressman. Huwag na congressman, masyado na kayo makikita rito sa Maynila. Governor na lang, dyan na lang kayo sa governor. Ang akin lang mga chong, ito lang isang example na palatawa lang. Pero pwede. Di ba? Kaya kayo mga PNP, no? Hindi yung PNP chief kasi tutayan ni BBM. Nasa inyo na po yan. We're not calling for civil war. We're not. It's up to you guys. Katulad nga ni Mama Harlika, we're just trying to voice out to you, giving you suggestion. Andyan eh. Diba? Dumadami ng maisug. Isa po ko sa sumusuporta sa maisug. At syempre, dito kay Vice President. Hindi dahil kaya natin sinasabi to because we support Vice President Sara. Hindi naman addict si Sara eh. Diba? Oh. Alam mo ang masasabi ko lang kay Sara Duterte, addict yan sa motor. Addict yan sa trabaho. Addict yan dahil sa sobrang tapang. Yun ang kanyang pagiging addict. Yan si VP Sara Duterte. Diba? Sila ng tatay niya, ang mga kapatid na siguro. Ganyan sila. Mga chong, we have to think now. No? Kasi kawawa talaga Pilipinas. Actually, baksak na ang Pilipinas, mga chong. At meron pa siyang 4 years. O 4 years ba? Yeah, 4 years. At you don't know what's gonna happen to the next 3 to 4 to 6 months. No? Para sa akin, I don't really ano tawag dito, hindi ko na siya kinikilala parang bilang presidente ng bansa, mga chong. Pasensya na po kayo. I am now I'm giving more respect sa ating Vice President Sara. For me, siya na po ang presidente ng Pilipinas. For me. Ewan ko sa inyo. And I don't really care. No? Kung ano sabihin ng mga tao. Dito na ako sa taong ito. Vice President siya, fine. No? Pero para sa akin, siya na po ang presidente. Wala na yung isa. It's really sad. No? Wala na. Bangag na. Ika nga. Kaya mga chong, nasa inyo niya, mag-inbox kayo, mag-comment kayo kung ano sasabihin nyo. Para po sa akin, I think it's about time to think na, what do you think? Kailangan mag-voice out kayo. Tama si Mama Harlika. Get out, speak out. You know what? Sabi ko nung una, get out, speak out, that's it. Ngayon, hindi na po. Get out, speak out, and kick them out. Diba? Yun ang gusto ko mangyari. Kasi, kawawa talaga ang Pilipinas. And by the way, pag nawala pa si Biden, which is nag-withdraw na po sa pagka-presidente, sa pagtakbo ulit, no? Tatapusin niya na lang ang kanyang term, si Trump na ho ang uupo. Para sa akin, wala naman siyang matigas na kalaban. No? Ewan ko si Harris, yung Vice President, kung kaya si Trump. Pero sa ngayon, ang update ngayon, Trump is leading again.
ano mangyayari kay Budol? Mawawala ang bestie niya. Di ba? So, it's up to you guys. Di ba? And by the way, highway. Iniimbita ni Trump si Vice President Sara pag umupo na sa White House. Can you imagine that, mga chong? Palakpan. Di ba? So, pwede naman yata pupunta si Vice dito sa US. Sabihin ni Vice, gagawin ko dyan. No, ayun. Pero yung sabihin, it's time. No? Voice out. Kick them out. Gusto nyo ba na meron kayong addict na leader? Abay, ako hindi po. No way, hell no. Kaya ang sa akin po, now, after I saw the video, even before, mga chong, yung mga ginagawa ng kawalangyaan ng grupo niya, no? My president is Sara Duterte. Okay? Alright, hanggang dito na lang po at sana po ay nagustuhan nyo ang ating reaction ngayon. And again, sabi ko nga kay Ma'am Sara, sabi ni Ma'am Sara, dakdak ka ng dakdak. Kaya sabi ko naman, Ma'am, anong masasabi nyo na naman sa bago na namang expose dito kay Budol? Kaya, ito ang sabi niya, di ba? Ma'am? No comment. There you go. Sometimes no comment helps a lot. Okay? Alright. Hanggang dito na lang po at see you again on my next reaction. And again, please, subscribe, like, mag-comment kayo kung anong masasabi nyo rito sa ating video ngayon. Okay? Thank you and God bless po mga chong at sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan at sa Pilipinas. Mga chong, ingat-ingat po. Hindi po natin alam kung ano na ang mangyayari kasunod. Maraming salamat po and we'll see you again. Bye-bye.